Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Na ako mga kabibig, itinuro ni Senator Chis Escudero si Martin Romualdez ang utak na kung saan ay nagkagulo ang bansa natin. Siya ang nag-control for everything. So it means kinontrol ni Martin Romualdez si BBM kasi sabi ni Chis siya ang utak ng nagkawatak-watak ang mga Pilipino kasi may corruption. Nako mga kabibig, napanood nyo ba? Napanood nyo ba yung speech, privilege speech ni Senator Chis Escudero kung saan wala na talagang sabi-sabi ba, wala panipod-nipod pa mentioning the name of Martin Romualdez. At kung akala yung kabibig, hindi magre-reply si Martin, ay nag-reply si Martin. Oo. Sabi ni Martin Romualdez, former House Speaker Martin Romualdez says there was no expose daw. In Senator Francis Escudero's privilege speech on Monday, claiming it a mere DDS script daw yon, privilege speech ni Chis Escudero. Wala daw yung expose. Anong walang expose? Madaming expose, nilaglag ka ni Martin Romualdez. Ni Chis Escudero, Martin. Tinawag ni Martin na DDS script daw ang binasa ni Chis Escudero. So it means nabayaran ni BP Sara si Chis. Ito sabi ni Speaker Martin ex-speaker. I listened to the privileged speech of Senator Chis Escudero. With respect, what we heard was not an expose, but a DDS script. The same recycled accusations we have long seen on troll pages and social media posts. Walang bago at wala ring katotohanan. Hala daw. Wig, Chis, sabi ni Martin, na DDS script daw ginawa mo. Walang bago, wala ring katotohanan, walang expose. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senator Escudero chose to deflect. He did not deny allegations against him. He did not explain his own role in flood control kickbacks. Imbes na magpaliwanag, nanisi siya. Romualdez also says that it was clear that Escudero's speech was not meant for the pursuit of accountability, but to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte. Agoy, akala natin na ang loyalty ni Chis ay na kay BBM at Romualdez. Bakit nag-iba ang statement niyo ngayon? Nandun na kay VP Sara. Ang gulo-gulo nyo, di ba? Malinaw naman ang katotohanan. Ang talumpati ni Senator Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan, kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon. Ano bang ambisyon ni Chis Escudero? Maging presidente, maging vice-presidente. It was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and position himself as her ally for 2028. Ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan, kundi ang sariling interes at plano sa politika. Yan Yan ang statement ni Martin Romualdez. Nako. Sabi ng netizen, hindi naman DDS yan si Chis. Nanindigan lang siya sa tama. Ano ba, Martin? Tama na yung ikonik-konik mo si Chis Escudero kay VP Sara. In fact, Chis Escudero is not close as VP Sara. Bakit anong loyalty dyan? Di ba noon sinabi ni Chis na hindi niya gusto si VP Sara? Nakalimutan mo ba, Martin? Hindi niya gusto si VP Sara. Ngayon, si Chis is nanindigan lang kung ano ang tama at kung ano ang nalaman niya. Mahirap ba, Martin, na mabulgar ni Chis ang mga tinatago mong lihim na sobrang kautot-utot? Pag nadidiin na, Duterte na ang ibabaling. Wala na bang iba kayong tao na pwede nyong gawing, pang second, panggulo? Ito pa. Welcome to the club, Senator Chis. DDS ka na ngayon. Never naman maging DDS yan. Sadyang korap lang talaga ikaw, Martin Romualdez.
Walang naniwala sa'yo, tambaloslos. Lulusot at lulusot talaga. Ngayon, i-DDN si Cheese na DDS. Buti pa si Tamba alam yung script ng DDS. Deflection daw. Galawan din yan. Di ba galawan nyo, Martin? Deflection ka? Sino kayang atat na atat maging presidente? Nag-PI pa nga kayo. People's Initiative. Buti na lang naharang ni Senator Amy Marcos. Ngayon si Cheese pa. Ang sabihin yung atat na presidente. Nako. Expecting mga spokes na buhaya will come to defense. Maybe Romualdez is asking Kakampings to be on his side. Kaya sinabihan niya na DDS si Martin. Ang kapal ng bislak ni Tamba. Diba? Narinig ba ni Tamba ang sarili niya? Saan kinukuha ni Romualdez ang kapal ng mukha? Attack dog at frontline ni BBM. Sino pa ang nakinabang sinanakaw kundi yung pinsan niya? Kapal talaga ng pagmumukha ni Tamba Loslos. Binaliktad niya si Cheese. DDS daw si Cheese. Ganyan ang mga kampong na bangag at dilawan pag magsalita. Ang tao laban sa kanila. Sabihin kay Inday Sara yan. Hihintayin natin si Ko at magsalita. Baka si Sara na naman ang babalingan. Ito na naman tayo. Noon din nila pinalusot ang impeachment sa Senate. Sino ba naman kasi matutuwa sa ginawa niya lahat? Naging waiter pa si Boots pero barya-barya lang punta sa kanila. Ano ba ito? Panindigan, DDS, therefore we are right. Hindi left. Grabe naman. Naku, Escudero is not DDS. Sinabi na niya na ayaw niya kay VP Sara. Di ba, Kabibi? Nakakatawa lang talaga. Ginawa na naman lang rason si Duterte. Ginawa na namang pang shield nila sa katotohanan ng DDS. Nako, bakit pag kumalaban sa kanila DDS agad? Yun, Kabibig, tibay ng pagmumukha ni Martin. DDS na naman si Cheese. Nako. Yan, Kabibig. Ito yung video ni Cheese kung saan nilaglag niya si Martin Romualdez at sinabi talaga na si Martin ang utak sa lahat ng kaguluhan sa Pilipinas. Grabe, no? Kailangan nga naman naging DDS. Denied. Nakakatawa itong si Martin. Walang ibang maging rason kundi loyalty kay VP Sara, DDS. Wow, really? It is not just about the table that turns. Bisan pa, bakukang sa utok na talaga. Hindi yan DDS si Cheese Escudero. So, yun, Kabibig. Yun na ang mga isip nila. So, panoorin natin itong pasabog ni Cheese Escudero na kung saan talagang nakakahiya. Watch this video. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media,
ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya. Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Yun ang kabibig ang ating nadislibag-libag for today. Nakita nyo na kung ano ang ni Cheese. Sabi ni Martin Romualdez, this is a mere DDS script. Wala daw mga pasabog si Cheese, walang bago, wala ring katotohanan. Ay nako, malinaw naman na ang gusto ni Cheese is para sa 2028, para for loyalty ni VP Sara. So kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? Parang naguguluhan ako kay Martin, 'di ba? Duterte na naman ang kanyang pang shield para hindi na para humihingi na ito ng ng tulong sa makakamping. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Shoutout sa ating mga OFW dyan. Sa dalawa, Martin at Cheese, sino ang may kredibilidad? Alam natin na may mga istorya tungkol sa corruption, pero mas lantaran kay Martin Romualdez, no? Pero kayong bahala, kabibig. Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.